So, sino po yung nagpunta rito na nag-i-expect ng gagawin ng Diyos? Hallelujah. Praise God. So, ngayong araw na ito ay gusto kong mag-share sa inyo ng message. It's just a challenge for 2017. At yung 2016 kasi ay grabe ang ginawa ng Panginoon sa atin. Yung iba ay cum laude sa blessing. Yung iba naman ay summa cum laude sa testings. At don't worry about 2017 because God will do great things. Amen? Yung tema natin na incredible greatness ng God ay talagang kailangan maging effective yun sa atin. So, once again, let's all pray please. Thank you, Father Heart God, today. Lord, we are just declaring, Panginoon, yung next 50 minutes, O God, ng aming pag-aaral ay kakausapin mo kami, hahamunin mo kami at babaguhin mo ang aming pananaw, Panginoon, sa mga bagay na bago sa aming mga buhay. And Father Heart God, today we are declaring, Lord God, ng lugar na ito, Diyos, ay puno ng iyong kalwalatian at sa iyong pakikipag-usap sa amin, Panginoon, bayaan mong tumugon po kami ng positibo, O Diyos, na aksyon, pananaw, at higit po sa lahat, Panginoon, sa aming pananampalataya. So Father, we thank you, we entrust unto you the service. Let your name alone be glorified. We give you the glory. In Jesus' name we pray. And everybody says, Amen and amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon that just giving me the time na makapag-share sa inyo ngayon. Don't worry kasi hindi naman ako alis na hindi kayo bless. Amen. Praise God. So, ngayong araw na ito, this is the first slide. Yung 2 Corinthians chapter 3, verse 5 to 6. Basahin natin. Kung meron kayong electronic Bible dyan, lumang Bible, basahin nyo. Babasahin ko yan sa basahin nyo sa wikang Tagalog-Ingles at basahin ko sa wikang Tagalog. Ang sabi niya, hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili upang isiping ang anuman ay mula sa ganing aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Gusto kong ngayong araw na ito po ay pangalawang linggo ng 2017. And I believe during the first Sunday of the year, you were already blessed with the challenges that was preached by Bishop Art, perhaps. At ngayong araw na ito ay gusto ko lamang po kayong hamunin din na magkaroon ng panibagong pananaw sa 2017. That's why I want to challenge you and share to you the message I entitled it, Let Nothing Limit You. Okay. Ibig sabihin, ngayong 2017, walang kapangyarihan na po pwedeng magbigay ng limitasyon sa'yo. Amen? Tao, bagay, pangyayari, o anuman ay hindi dapat magbibigay ng limitasyon sa'yo. Let nothing limit you. This is the message for you today. At ang sabi dun sa ating binasa kanina, napakaganda, hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili. Lahat tayo hanggat nabubuhay ka sa lupa, may pangangailangan ka. Meron kang need. Walang taong nabubuhay sa lupa na wala ng pangangailangan. Lahat tayo may pangangailangan. At ang sabi ng Bible, upang isiping ang anuman ay mula sa ganang aming sarili. Tandaan ninyo, ang kinakausap dito ng author ng 2 Corinthians, it talks about the Corinthians. The history and even the background of the Church of Corinthians, sila po ay laging humihingi. Lagi po silang nakakadanas ng iba't ibang pagsubok. Kaya sila po ay inexhortan. Nag-exhort yung speaker, ang sabi niya, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. If you are looking for joy, if you are looking for gladness, if you are looking for riches and even health, sa Diyos mo lang matatagpuan yun. And this is the good news today. The message I entitled it, Let Nothing Limit You. Noong 2016, perhaps ang daming challenges, ang daming testings, ang daming mga iba't ibang dumating sa ating mga buhay. Pero ngayon, gusto ko lamang pong magbigay po ng ilang mga aral, ilang poste
na ating tatahakin ng 2017. So, ito po yung unang, para maging matagumpay tayo ng 2017, kailangan maintindihan mo kung ano ka, sino ka, at ano ang pagkakalikha mo. Amen? Amen ba? We are expecting great things ng 2017. So, unang punto na gusto kong i-share sa inyo. Unang tanong na gusto kong sagutin ng pagpasok ng 2017, sino ka? Sino ako? Sino ka? Who are you before God? Sabi ng slide niya, as a Christian, our life is preordained by God. Pinakamasarap na pangako ng Diyos, nasa sinapupunan ka pa lamang ng iyong ina, pinili ka na ng Diyos. Di ba? Mantakin mo yon. And sabi ng Bible, ng slide, predestination is at work in us. Nothing happened to us by chance. Neither our life by chance. Walang bagay na naganap o magaganap sa buhay mo na aksidente lamang. Lahat ng iyon plinano, masakit, maganda, pangit, mabuti at kaaya-aya. Nagkakalakip-lakip lahat yun. Pagdugtungin mo ang puzzle ng buhay mo. At kailangan mong maunawa ang masagot ngayong 2017. Talunan ka ba? Mapagtagumpay ka ba? Anak ka ba ng kung sino-sino? Anak ka ng Diyos. Sagutin mo yan sa puso mo dapat para maiposte mo ang tatahakin mo ng 2017. Yung unbeliever, nagkakaroon sila ng New Year's resolution. Sa ating mga Kristiyano, we do not need that. All we need is declare what will happen to you for the next 3 months, next 6 months, next 9 months, up to December. Let nothing limit you. Kahihiyan ba yung naglilimitasyon sa'yo para magamit ka? Utang ba yung nagiging limitasyon para ayaw mong magpakita? Or pangit na bagay sa ating likurang pinipilit ipalingon sa atin ng kaaway kung bakit tayo hindi makapagpagamit sa Diyos ng todo-todo. What is important now is now. Ang aga kong umalis sa Santa Cruz, tapos ganyan ang sagot nyo. The big question that you need to answer mismo is, who are you? Sino ka? Ako'y anak ni ganito. Anak ako ng Diyos for the past years. Talunan ka ngayon. Ang aral, anong bagay ang pupwedeng humawak na limitasyon sa buhay mo para hindi ka makaalagwang parang saranggolang malayang lilipad. Isipin mo ngayon, hindi dapat yon ang maglilimit sa iyo. Amen? Sabi niya, sa Christian, our life is preordained by God. Kasama na ina-arrange ng Diyos sa buhay mo ang mga pangit na bagay. Masakit, mahirap. Mahirap unawain, mahirap intindihin. But you need to understand. Mga kapatid, sabi ng Bible, kakampi mo Diyos. Yung iba nga, pagka ang kakampi ay tao, ang yabang na eh. How much more if you're on the side of God? Amen? Ano man yung iniisip mong magaganap ng 2017, do something now. Believe this message. Sino ako? Tatahak ako ng 2017, 12 buwan. Ano yung dapat mangyari sa akin sa first quarter pa lang? Kailangan may magaganap. Kung may negosyo ka, may magaganap. Amen? Kung may hindi paligtas, may magaganap. For the next quarter, dapat may mangyari. Bakit? Kailangan mong sagutin. Who are you? Sino ka? Anak ako ng Diyos. Si Kristo namatay para sa iyo. Somebody died for you. It's not man. It's God. Woo! Mga kapatid, ibang klase ito. Preordained na. Nakita na ng Diyos 2,000 years ago, papasok ka sa church na ito. Magiging pastor ka, gagamitin ka ng Panginoon.
Ha? Now, kung masagot mo sa sarili mo sino ka, special ka. Special tayo. Bakit? Walang nangyari ng by chance. Kung sino ngayon yon, kung anuman ngayon ang iyong tayo sa buhay, it's not an accident. It's God's will for you. Amen? All you have to do is accept it and then align yourself to the leading of God. Okay. Now, second slide please. Tingnan nyo ha. Ito, lunukin natin to ng matindi. We are responsible of the outcome of our life. He gave us authority in His name. Responsable ka sa kalalabasan ng buhay mo. Responsable ka sa kalalabasan ng negosyo mo. Responsable ka sa kalalabasan ng kaligtasan ng pamilya mo. Kung nung 2016 at nung mga likod pang taon, patulog-tulog ka, panakaunakaw ka ng ikapo mo, maging tapat ka na ngayon. Amen? Pa-complain lagi. Pa-absent pagdadating sa church, tapos na ang pagsamba. Ang una mong dapat daluhan yung ikay nakakasamba. We are responsible of the outcome of our life. Ikaw mismo ang responsable, hindi kapitbahay mo. You should not be dictated by anyone. Why? Because that is your life. Huwag kang magpapaniobra kahit na sino kasi buhay mo yan. Pag alam mong tama sa puso mo, tinimbang mo sa isip mo. Kasi merong bagay dyan mismo mamaya na pakiusap. Mga kapatid, we are responsible. Responsible ka. Responsable ka sa sarili mo. Tingnan mo, pag di ka naliligo, nabaho ka eh. Kahit gusto kang paliguin ng mga kapitbahay mo, hindi pwede. Responsible ka sa health mo. Amen? Sa mga hindi kumakain ng karin ng baboy, huwag niyo pakialaman yung kumakain. Buhay nila yon. Pagsabihan nyo, kung ayaw makinig, buhay nila yon. Amen ba? At hindi naman yung, hindi ako nakain ng baboy, huwag kang kumain. Huwag ganon, buhay niya yon. Ha? You are responsible of the outcome of your life. Start 2017 with a good transaction. Linisin mo ang iyong, sabi ko nga sa inyo kanina a while ago, what is important is now. No matter what happened from the past, it's already past. Hindi yun po pwedeng magdikta ng iyong pangkasalukuyan. Kaya ang kailangan 2017, gusot ang 2016, simulan mo ang 2017 ng maganda, masagana, matiwasay, maayos, at magandang pag-iisip. Hallelujah! Mga kapatid, let nothing limit you. Huwag mong pahintulutan ngayong araw nito o sa mga susunod pang linggo, may maglimita sa'yo. Sitwasyon, pagkakataon, pangyayari, sirkumstansya ng buhay, huwag mong pahintulutan. Don't allow it to happen. Why? Kasi ikaw ang may responsable ng buhay mo. When you say no, it should be no. When you say yes, it should be yes. Stand on it. Yung no ngayon, mamaya-maya, yes na. Yes na mamaya, no na. Then later on, pag pinagsama mo yung no at yes, noise na. Amen? Now, so, sabi mo sa katabi mo, responsable ka sa outcome ng buhay mo, ha? At pangalawang paragraph, He gave us authority in His name. Sino ako? Anak ako ng Diyos, namatay si Kristo para sa akin, at hindi lang basta yon. He gave me authority to use His name. Baon mo lagi, bit mo, in Jesus' name. Sabi ko nung workers' convention, nakadalo ng workers' convention dito. Okay, part of it, may turo ko diyan. Alam niyo ba, minsan mas kilala pa natin si Satanas kaysa si Lord eh. Laging Satan in Jesus' name. Demon in Jesus' name. Alam niyo ba? Si Satanas, hindi siya timbang sa buhay mo. Ang demonyo, hindi siya guhit sa buhay mo. Wala silang timbang. Wala silang pakialam. Wala silang lugar sa buhay mo. Amen? That's why you should not be affected of what they say, of what they do.
As long as you know who you are, whom you are serving, and then, binigay ng Lord eh. Ang sabi ng Bible, hindi basta pahiram ang paggamit ng pangalan ni Jesus. It is an authority given to you directly, legally, as joint heirs with Christ. Hindi basta-basta, hindi pahiram na kapangyarihan. Okay. Mukhang mabilis yung nasa taas ah. Okay. Okay, ibalik mo dun sa 2 Corinthians chapter 12 na. Okay, now. Tingnan nyo ha. And he said unto me, my grace is sufficient for thee. Pangatlo ha. Okay, yan. 2 Corinthians. God's grace is sufficient. Yung grasya ng Diyos sapat. Swak. Hindi kulang. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos sa 2017. Kahit malaki ang ikapo mo, hindi ka kukulangin. Amen? Kahit marami ka pang sinusuportahan, hindi ka kukulangin. Good news, bakit? Ang grasya ng Diyos sapat. Alam niyo ba, produkto ka lang ng grasya at produkto lang ako ng grasya. If God's grace is not sufficient for us, we all die. We will all die. Mamamatay ka. Mauubusan ka ng sustansya. Sapat ang Diyos. Ang sabi niya, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weaknesses. Pagka ikaw ay dumaranas na ikaw ay parang nagiging mahina, magpasalamat ka kasi doon nagiging malakas ang Diyos. All you have to do is recognize that there is God. Amen ba? Okay. Tingnan nyo ha. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Sabi ni Pablo, pag mahina ako doon nagiging malakas ang Diyos. Hindi ko pinagmamalaki yung aking kahinaan, ang sabi niya. Kundi ang aking ipinagmamalaki, yung biyaya ng Diyos. Kaya tayo, everyday, biyaya lang ng Panginoon yan. Paggising mo, biyaya ng God yan. Nakapasok ka pa sa opisina mo, biyaya ng Diyos yan. Nakasahod ka pa, biyaya ng God yan. Mga kapatid, let nothing limit you. If you are projecting 2017 as a prosperous year and a victorious year for you, you should walk doon sa challenges. Hindi mo po pwedeng itabi yung mabigat na pagsubok at ang daanan mo lang yung magaan. Hindi po pwede. Tatandaan nyo mga kapatid, ha? Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities and persecution, in distress for Christ's sake. Kung dahil kay Kristo, dumadaan ka ng pagsubok, dapat mong ipagpasalamat. Amen? Walang Kristiyanong mahina. Ha? Bakit? God's grace is sufficient. Okay? Naalala ko yung isang taga Canada. Sabi niya, Pastor, pag-pray mo naman kami na magkaroon na kami ng baby. Aba, when I prayed for her, shoot, Jordan ba naman ang napangasawa? Jordan ang pangalan. Shoot. Alam niyo ba, when you ask, don't wait, just believe. Amen? Yung ginagawa-gawa ninyo na pagpunta-punta sa unahan na paglagay-lagay, just believe it. Ha? Isang tabo yan na inihuhulog mo doon sa gripo. Napatay, walang tubig. Meron kang ibubuhos na isang tabo. Saka mo gagrabihan ng pagsundo. Pero tatakpan mo yung bibig. Tinatakpan mo yung bibig ng gripo. Bibilisan mo. Todo. And then eventually, gumaganit. And then magugulat ka. Susunduin ang laksa-laksang tubig sa ilalim. Bakit? Kasi may ginawa ka ng aksyon. Yung pagtungo mo dyan na naglagay ka, pagsundo yun. Pero, takpan mo bibig. Amen? Tinatakpan natin yung bibig ng gripo. Kasi lalabas eh. Alam niyo ba mga kapatid? The question sa mga Kristiyano kung bakit hindi nagiging matagumpay, it is because they do not acknowledge that God's grace is sufficient. Sa pagtayo mo lagi sa unahan, sa pagpapakanta mo, pag kay tumutugtog, kung ano man ang ministry mo, just allow God na mag-minister lagi sa iyo. Amen? Amen ba? Okay. Another slide, please. Okay na. Ito na. Ito na. Pansinin niyo.
We have the powerful Holy Spirit. Amen? Ha? Sabi niya, our age, our family, educational and financial background shouldn't be a limitation. Ang kakayanan, ang kakapusan, o ang pinag-aralan, hindi dapat maging limitasyon yun sa'yo. Yung iba, hindi makapagpagamit kasi grade 2 lang ang tinapos. Walang pera. Nakabaon pa ako sa utang, paano ako magte-testify ng kasaganaan? Mga kapatid, if you look unto those things, you cannot serve God. Amen? Ha? Tingnan nyo ha? Pansinin nyo. Nothing and no one can place a limit on us. Hinighlight ko yung word na nating wala. Wala. Walang bagay na po pwedeng makapagbigay ng limitasyon sa atin. He gave us the Holy Spirit to be our sufficiency. Sapat ang banal na Espiritu Santo. Alam niyo, nung namatay si Kristo nasa langit na. Today is no longer the dispensation of the Son. It is the dispensation of the Holy Spirit. Ang banal na Diyos anak nandun sa langit. Ang nasa lupa ngayon, banal na Espiritu Santo. Kaya lagi nating inire-recognize ang Holy Spirit. Lord, by the power of the Holy Spirit, Lord, give me strength, give me the anointing. As I preach the Word of God today, Lord, give me the anointing to give my tithes. Hingin mo yung anointing kasi minsan kumikilos at bumabangon yung ating pagiging makasariling tao. Ha? Sabi ng Bible, sabi ng slide, He gave us the Holy Spirit to be our sufficiency. With Him, we can be anything, go anywhere, and be all that God destined us to be. Dahil sa banal na Espiritu Santo ng Diyos, naging bishop si Bishop Art. Di ba tinitestify sa inyo? Nagluluto lang ng barbecue nung kami nasa jail time pa. Si Pastor Gani, anak ng janitor lang. Nakashort nung first year, pero naging pastor. You can be anything. Amen? Kung ang faith mo, gagamitin ka ng Diyos someday. You can be anything. You can be a millionaire in Batangas City. Woo! Amen? You can put up a big business in Batangas City. You can have a franchise somewhere else. You can do anything. Go anywhere. Go anywhere. Kung ang faith mo, aalis ka, magtatrabaho ka abroad. Huwag lang prayer, kumuha kang passport. Gusto kong mag-abroad, wala ka na, ayaw, tamad ka naman, ayaw mong kumuha passport man lang. You can go anywhere. Why? Let nothing limit you. Ngayon ko na lang naintindihan. Nung ako'y bago-bagong pastor, 84, 85, nakahiga ako dun sa mga sako ng palay habang hinihila ng kariton dyan sa Mayhay. Kailan kaya ako makakasakay ng eroplano? Lord, pasakayin mo ako, yun ang heart's desire ko, sabi ko. That was 1985. The first time that kumbaga sumakay ako ng eroplano, 1996. Since then, up to now, walang tigil akong sumasakay ng eroplano. Why? Because I desire it. You can go anywhere. Naman. Amen ba? Not just in Asia. You can go somewhere else. Minsan nag-usap kami ni Paring G, sabi ko, parang dito tayo nagkakape ngayon sa Canada. Why? Dati, nung nagsisimula kami ng JA1 sa Hong Kong, pinagtatawanan tayo that we cannot stand up. Where are those people now who laughed before? Asa na sila ngayon? Alam niyo ba mga kapatid? You can go anywhere and be all that God destined us to be. Mangyari yung predestination ng Diyos sa buhay natin. Nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong ina, mahal ka na, pinili ka ng Diyos. Dapat mangyari yun. Do something sa buhay mo. Mag-isip ka, God bless you, mag-isip ka ng bagay
na pupwedeng maganap sa buhay mo this time. Huwag maglagay ng limitasyon, kakayanan, huwag. Si Lord nga, ginamit niya yung mga mangingisda eh. Si Lord nga, ginamit niya yung mismong si Judas niya kasama sa kanyang kore. Judas was given the chance to repent. He saw how God moved during the time of Jesus. Yet, during the time, kasama na niya ang Diyos, naglalaro siya ng mali. There is no such evil sa gawain ng Diyos. Kaya ngayon, yung desire mo ba, luwalati ng Diyos at magpagamit sa Diyos? Kung ang naglilimita sa iyo kakayanan, God's grace is sufficient. Kung ang kulang mo naman ay yung pinag-aralan, God's grace is sufficient pa rin. Kung ang limitasyon na nagbibigay sa iyo, yung iyon ang pinag-aralan or anything na hindi na kaya, we have the powerful Holy Spirit. Amen? Acknowledge the powerful Holy Spirit sa business transaction mo. Holy Spirit, kita mo dito. Lord, alam mo ang lahat ng bagay na po pwedeng gawin ng kaaway. I stop it, I say it, walang transaction na hindi magiging holy pagka ginusto mo. Amen. Tandaan nyo, yung lahat ng transaksyon ng nag-iisang buhay mong tinubos ng Diyos, dapat nakadepende sa approval ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. When you pray, ask it in Jesus' name. That's right. But when you do your daily walk sa buhay mo araw-araw, kailangan it should be with the approval of the Holy Spirit. Yung ginagawa mo, yung sinasabi mo, yung actuation mo, yung kilos mo, basa ng Holy Spirit yan. Amen ba? Tandaan nyo, kahit majority sila, at kau minority, at kasama mo si Lord, you are considered majority. Amen? Ang kakampi mo, nagmamayari ng langit at lupa. Ang nagbabakap sa iyo, yung nagsabing, kanyang ginto at pilak. Ang katulong mo lagi pag nagmi-minister ka, yung nagsabing, ang buksan ko, hindi pwedeng sarahan ng kahit na sino. Pagka ikaw ay may pinapanalangin, ang nagsabi na mismong nandun sa langit, ask whatsoever you desire, when you pray, just believe. Hindi naman sinabi doon na kailangan pa ka pang mag-fasting. Kaya ka nagpa-fasting, that is an spiritual exercise for you. Hindi para hilain ang kamay ng Diyos para sagutin ang iyong hinihingi. All you have to do is just believe. Mali kasi ang pananaw ng iba, mag-fasting tayo para sagutin tayo ng Diyos. No! Fasting and prayer, that is your spiritual exercise and obligation and duty to serve God. But it doesn't necessarily mean na yun ang ihila sa kamay ng Diyos para tugunin ang iyong hinihingi. When you pray and desire something, there is only one requirement, just believe. Just believe. Kaya nga si Bartimeo ay nung lumapit sa Lord, anong sabi ng Lord? Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Ba? Pwede naman sabihin ni Bartimeo, obvious ba Lord? Bulag ako. Gusto kong makakita. Di ba? Gusto kong makakita. Nangyari. All you have to do is just state your argument sa God and God will answer you. Ha? Kayo na nagpupunta sa una, nagda-drop, wag lang kayong gumaya. Pag nag-drop kayo, just believe. Amen? Hinighlight ko yung word na nothing and no one can place a limit in you. Unti-unti na tining burahin ngayon. Ang utang hindi magiging limitasyon. Ang kakayanan hindi magiging limitasyon. Ang pinag-aralan hindi magiging limitasyon. Ang edad lalo hindi magiging limitasyon. Ha? Mga kapatid, kung ang senior citizen ngayon ay ilang percent ang discount? 20. Oh, alam niyo ba? If you will convert it into spiritual, pag senior citizen ka, 20% more ang anointing ng Diyos na ibibigay sa iyo. Bakit? Ha? Yung iba kasi, nahiya na ako, may edad na ako. No.
It shouldn't be a limitation. Even your family background. Past is past. What is important is now. Ngayon ang mahalaga, hindi yung kahapon, hindi yung nakaraan. Ano man ang istorya ng iyong pamilya, buhay, at sino ka, noon yan. Praise God. Another slide, please. Tandaan mo, ha? Tandaan mo. Remember, we rule in His behalf. Ikaw ay ulo, hindi buntot. Ikaw ay mananagumpay, hindi talunan. Ano pang saysay na nagpupunta ka sa simbahan kung talunan ka paglabas? Huwag ka na lang pumasok. Amen? Amen ba? Hinighlight ko dyan, legally God has put all things under His feet. As a member of the body of Christ, we rule on His behalf. Legal kang panalo kahit saang anggulo. Legal kang panalo kahit saan tignan. Kahit saang transaksyon, legal kang panalo. Bakit? Nagtagumpay si Kristo Nasa ilalim ng kanyang paa ang lahat ng bagay na legal na talo. Yaman man, buhay, kalusugan, ano man yan, nasa ilalim ng kanyang paa. Legal yun. Bakit? Nanalo siya sa krus He won. Hindi naman temporaryo ang kanyang pagkapanalo. Tingnan nyo, we are expected to arise and take our place of dominion. Ine-expect ng Diyos, babangon ka. Ine-expect ng Diyos, tatayo ka. Lalakaran mo yung deklarasyon mo ng 2017. Kakampi mo, hindi lang angel It's the honor of heaven. Kaya nga pansinin mo mga kapatid, ang kailangan, ilagak mo sa puso mo, iguhit mo sa iyong pananaw, na dapat walang limitasyon ngayong 2017. When you invest something to God, it will definitely prosper. Amen? Whether yan ay talent, whether yan ay money, whether yan ay kalusugan, ibibigay yan ng Diyos sa iyo Bakit hindi? At isang bagay na gusto kong mas malalim na maintindihan mo, hindi kailanman mo katatagpuan ng kadamutan ng Diyos. Sabi ng Bible, pag humingi ka ng tinapay, hindi kagaya siya ng ama sa lupang magbibigay ng alakdan. Kung ano hiningi mo, syerto, eksakto, bibigay ng Diyos. Just believe. Pag may mga words sa inyo, just believe. Pag meron kang mga quiet time, just believe. Minsan kasi, pansinin nyo na-share ko nga doon sa workers' convention natin, yung daga, may natural na takot sa pusa. Amen? Anong dami ng pulutong na daga ang pupwedeng tumakot sa iisang pusa? Wala. Kahit anong dami ng daga, hindi nila kayang takutin ang pusa. Pagka daga nakakita ng pusa, takot agad yan. Amen ba? Kasi natural lang yon. Natural na may pagkatakot ang daga sa pusa. Ikaw, anak ka ng Diyos, Kristiyano ka, born again ka, namatay si Kristo para sa iyo, may natural na takot ang lahat ng tinalo ni Kristo. Mula kay Satanas pababa, takot sa iyo. Lahat sila daga. Pusa ka ngayon. Amen? Ngayon natin malalaman sa iyong pagkatao kung pusa ka o daga. Takot ka sa bagay, daga ka. Takot ka sa pangyayari, daga ka. Pero pag pusa, nakakita ng daga. Kasi bago ako nagbiyahe pa uwi, I saw yung daga nakatanghod sa pusa. Yung pusa walang kakibo-kibo. Maya-may lumabas pang isang daga. Tinanghuran nila yung daga. Meron pang tumatlo. Maya-maya, isa-isa silang umalis. Walang ginawa ang pusa. You have a natural power, anointing that God gave to you free. Walang bayad.
Kaya kung magiging kalabisan kasi ang grasya ng Diyos, kung naglalakad ka, ipapakita niya sa iyo sa spiritual yung mga mangyayari na hindi mo pinasasalamatan. Hindi mo lang alam pag nagbibiyahe ka, laksa-laksang angel ang sumasaway sa gawa ng kaaway. Amen? Hindi mo lang alam, may transaction kang pipirmahan, iniingatan ka ng Diyos. If God will just open our spiritual eyes and allowed us by God to see the beauty of God's protection and anointing, perhaps, baka mabaliktad ang ibibigay natin sa Diyos. Hindi ika-po, ika-siyam na po ang ibibigay natin at ika-sampu ang iiwan natin. I'll tell you, brothers and sisters, we rule on His behalf. Amen? Legal kang hindi talo, legal kang panalo. Kaya ilagay mo sa puso mo, panalo ka dapat. Hindi ka dapat nadidiktahan ng pangyayari. Hindi ka dapat nadidiktahan ng kahit na sino. We are expected to arise and take our place of dominion. Ang ine-expect ng Diyos mula sa iyong pagkakayup-yup ay bumangon ka. Mula sa iyong pagiging katamaran, magpagsipag ka. When you ask something, i-incubate mo, liliman mo. Huwag mabugok. Liliman ng panalangin, liliman ng pagtitiwala. When you ask something, just believe. Incubate it, tanim dito, tanim doon, just believe. Darating yon, magugulat ka. Ang lahat ng ipinanalangin mong sekreto, bulgar na ipapakita ng Diyos ang sagot. Isa pa. Praise God. Yan. Kanina, tanong, who are you? Ngayon ang tanong, sino kaya sabi niya dito, let Him take charge of your life. Hindi ikaw ang nagmamayari ng buhay mo. Bagamat responsable ka, binili ka ng Diyos, at gagawin mo sumukli ng tama sa Diyos. Magbigay ng papuri. With the Holy Spirit, our potential are limitless. Hindi magandang boses, practicein. Amen. Kahit si Weng-Weng ang tumayo rito, may anointing yon. Basta salita ng Diyos ang kanyang dala. Huwag kayong mamimili yung kung sino maririnig nyo. Sino magtuturo ngayon? Doon na ako sa iba. Malapit naman ang bawan. O malapit naman ang libho. Huwag kang titingin sa kahit na sino. Amen? His presence in our life make us energetic. Na-energize ba ang buhay mo dahil kay Kristo? O nanlulumo na uupos ang buhay mo? Fervent, efficient, excellent, and bold. Dapat yan yung mga traits ng ating buhay dahil kasama natin ang Kristo. Masaya lagi, excited pag-araw ng linggo. Yung ginagawa ninyo na nagpapabless-bless kayo, God bless you, God bless you. Alam niyo, actually maganda yun because you recognize the anointing of the Lord. Mga kapatid, He's the help and power we need for all things. Lahat ng need mo, si Lord ang sagot. With simple things, Lord, magpapakanta ako ngayon, anoint me, oh God. Lord, babackup ako ngayon, anoint me, Lord. Hindi naman ako song leader, no. In everything you do, maliit man o malaki, parehas. Parehas. Let Him take charge of your life. Dapat ipakanlong natin ang buhay natin sa Diyos, ipagkatiwala, Panginoon, araw ngayon ng linggo, ikaw ngayon ang magmaneho ng takbo ng buhay ko. Lord, I should be a blessing. Dapat ganon. Yung everyday walk ng buhay mo, pagpapala ka dapat. Let nothing limit you. Amen? Walang kapangyarihan ang pupwedeng mag-ugnay para ikaw ay patahimikin at hindi ka maging maingay para sa Diyos. 2017 should be a year of breakthrough for us. Incredible greatness must happen. Amen. Sa amin sa family, we are not ready for the loss namin ng aking bayaw. Nawala siya last May. He died. No? Hindi ready ang aking sister. Pero, nag-declare kami ng 2016, naggrabe ang gagawin ng Diyos.
Pero may lost kami. Alam niyo ba mga kapatid, hindi naman lahat laging matagumpay eh. Ina-align tayo ng Diyos. May mga puzzle na parang ang hirap buuin. Pero pag nabuo mo, nagbibigay ng ligaya eh. Alam niyo ba mga kapatid, yung nag-iisang buhay mo, wala kang spare life, puhunan yon to trust God and to love God and to faithfully serve Him. Alam nyo, ang number one duty ng tao ngayon, maglingkod, sumamba sa Diyos. Pangatlo lamang na dapat mong gawing mabuhay ka, kaya ka kumakain, nagbibis, naliligo, nagtatrabaho, kumikita. Yung pangatlong yon, lahat yon ang tutunguhin, maglingkod at sumambalang. Kaya ka pinagkakapera ng Diyos para lalo kang maging masipag sumamba at maglingkod. Kaya ka binibigyan ng Diyos ng matiwasay na pangatawan para sumamba at maglingkod. Hindi ka binigyan ng Diyos ng maraming pera para iyo lang. Tahimik kayo. Hindi ka binigyan ng Diyos ng talento para iyo lang. Paggamit mo. Ipaabuso mong gamitin ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Let Him take charge of your life. Anong bagay sa buhay mo ang hindi kontrolado ng Diyos simulan mong gawing 2017, iyo na ito, Lord. Iyo na. Kaparte ka na. Bigay ko na sa iyo yan. I will allow you to take charge of my life, Lord. Dapat ganon. Mga kapatid, naalala ko yung nagpa-pray sa Canada. Hindi pa na niya nakukuha yung kanyang pamilya. Sabi niya, Lord, pag-pray mo, Pastor, pag-pray mo ako. Pinag-pray ko, a very short prayer lang. Mangyari yung kanyang mga anak makarating. In Jesus' name. Amen. Ganun lang. Ako kasi pag nagpapapray ka sa akin, hindi na kailangan pa ng mga matitinding ganunan. Kung anong heart desire mo, mangyari. Mangyari, maganap. Amen. Wala nang hokos-pokos pang mangyari, maganap. Kung may demonyo dyan, umalis. Hindi niya yan lugar para mag-stay siya. Nakarenta lang si Satanas minsan sa buhay natin. Hindi niya property yan. Kick him out. Amen? Amen ba? Get what is rightfully yours. Kuhanin mo, lakaran mo yung dapat na iyo. Pagmamayari ka ng Diyos, kaya dapat nag-iisip ka bilang anak ng Diyos. Don't think defeat. Start to refuse defeat. Start to refuse poverty. Start to claim this time good health. I refuse poverty. I refuse sickness and disease. I refuse death. In Jesus' name. Dapat ganon. Hindi yung, ewan ko kung anong mangyayari diyan. Bahala na si Lord. Huwag ganon. You are responsible of the outcome of your life. Amen? Hindi yung bahala na si Lord. Bahala na si Lord. Alam ni Lord dapat magtagumpay ka. Gusto ni Lord dapat magtagumpay ka. Pag ang prayer mo, bahala na si Lord. Ayaw mo naman lakaran yung dapat ipagawa ng Lord. Di wala rin. It's useless. Okay. Now, isa pa. Konti na lang to. Ito na ang pakiusap. Please, function with wisdom. We don't have to struggle to be a success because we function with His ability and wisdom. He is our wisdom. Pag nagmahal, wag 100% to, magtira ka dito. Pagka ikaw ay may umuutang sa'yo, pairam naman po ng 100,000. Ay, bigyan mo na siya ng 1,000, hanapin mo yung 99 sa iba. May mga ganun kasi, manghihiram, ipapapasan sa'yo ang lahat ng kanyang pangangailangan. Ako ganon. Pastor, pera mo ng 10,000. O, ito ang 500. Hanapin mo yung 9,500 sa iba. Bigay ko na yan. Amen? O, kaya ito yung 1,000. Hanapin mo yung 9,000 sa iba. Huwag ito lang. Isama natin to.
At hindi lang basta pinag-aralan, let's ask the wisdom of God. Lord, yung wisdom, hindi yun galing sa pinag-aralan mo o abilidad mo. Kusang nagdadrop sa isip mo, buhat sa Diyos yun. Yun yung tinatawag nating wisdom. We don't have to struggle. Pag may hiningi ka, hindi ka dapat nag-i-struggle. Maging masaya ka. 2017 should be a joyful year for you. Hindi ka nag-i-struggle. Pag may hinihingi ka, just do your part as a Christian. Walk holy every day. Transact your life every day. Negotiate your faith every day with God. Hindi ka nag-i-struggle. Ha? Hindi yung pupunta ka sa mall, papagurin mo lang ang mata mo para mabusog. Bumili ka. Pag wala ka naman pambili, huwag kang pumunta. Magkakasala ka lang. Amen? Pag may desire ka, gawin mo. Huwag mong ipagpabukas. Amen? Hindi yung ganito, ganyan. Alam niyo ba? This 2017, I do believe, greater things will come to us. But please, sagutin mo, sino ka? Ilagay mo sa isip at puso mo, legal kang pagmamayari ng Diyos, kakampi mo, langit. Ba't pakiusap naman? Lahat ng hakbangin natin, pagsasalita man, o paggawa sa gawain ng Diyos, samahan natin ng kaalamang buhat sa Diyos. Amen? Ha? Dahil magaling ka na, hindi ka na nagpipray, kayang-kaya kong tugtugin yan, kahit walang practice. Always allow the Holy Spirit to take charge of your life. Mas maganda kung nag-practice at may kasama pang prayer at may kasama pang pagpapakabanal sa Diyos. Iba ang napipisil o napipiga na anointing. Naglalakad ka pa lamang, pusa ka, takot ang daga. Amen? Pasakay ka pa lang sa sasakyan mo, pusa ka, takot ang daga. Ang daga, it represents the works of the enemy. Ha? Pag salubungin mo ang pusa at daga, normal na takot ang daga. Kaya tayo, hindi tayo natatakot sa anumang pangyayari, sa sitwasyon man. Buti nga tayo nabuhay sa Pilipinas, hindi tayo nabuhay sa Iraq eh. Ha? Baka kung tayo nabuhay sa Iraq, baka kasama tayo sa mismong nagtaksil sa ating Panginoon. God is giving us the chance to live holy. Inaayos ng Diyos ang ating landas para pagdating ng isang pinakamatinding pagsubok, hindi natin ikakaila ang ating Panginoon. Amen? Praise God. Na, challenges are our opportunities. Alam niyo ba, lahat ng hamon ng buhay, pagkakataon yun. Lahat ng pangyayaring pangit, pagkakataon. Amen? Pagkakataon yun na mag-excel. Pag bumagsak ka, pagkakataon yun na maging hamon para pumasa ka sa susunod. Pag nalugi ka, pagkakataon yun na hamon dapat para ikaw ay maging mas maayos. Challenges are opportunities. And he said, come. Tingnan niyo si Peter, di ba? Ito yung kwento. Ito yung dagdag ko sa turo ko ng Workers' Convention. Di ba si Peter? Natutulog silang lahat na disciples. Nakita nila si Jesus, naglalakad sa tubig, nakatayo. Paggising nilang lahat, sabay-sabay sila, chorus ang sabi nila, multo! Lahat sila kailangan ng deliverance. Amen? Sabi nila kay Lord, multo! Sabi ni Lord, ako to. Lumakas ang loob ni Peter. Sabi niya, Lord, pupunta ako dyan. Sabi ni Lord, come. Halika. Hindi niya sinabi na, teka, Diyos lang ang nakakalakad sa tubig. Teka, magpungas-pungas ka naman muna. Yung 12, yung 11, hindi nila sinabing, huy, wag. No. Sabi ni Lord plainly, just come. Jesus walked on water and showed us something remarkable about the life of faith. The life of the Spirit we've called to live.
Ang panalangin na iyong pinanghahawakan hanggang sa iyong makuha ang tugon, lakad tubig yon. Yung mga nagpupunta rito, makinig muna kayo. Ito yung challenge ko. Sabi ni Lord kay Peter, sabi ni Peter kay Lord, Lord, pupunta ako dyan. Ang sagot ni Lord, come. Hindi niya sinabing, teka, wag. Ang sabi niya, he just plainly, come. Ikaw ngayon na nakaupo dyan, anong gusto mo ng 2017? God is just plainly saying to you, come. Alam natin yung kwento. Nung sinabi ng Lord kay Peter, come. Si Pedro, walang sinabi kundi inihakbang ang paa, naglakad sa tubig. Hindi sinabi kung gaano kalayo. Ang pinag-usapan, naglakad sa tubig. Alam niyo ba, kung ang hinahanap mo at hinihingi mo sa Diyos, imposibleng bagay, lakad tubig yon. Ang sabi ko ngayong 2017, ang hinihingi mo, lakad tubig. All you have to do is just have the challenge, thank you sister, just have the challenge in your heart na dapat lakaran mo. Tignan nyo ha, sabi ni Lord, come. Gusto mo magkaroon ng bahay? Come. Para bang sinasabi ng Lord, kaya mo bang panampalatayanan yon? Para bang sinasabi ni Lord na, gusto ko magkaroon ng sasakyan? Come. Gusto ko masave ang aking anak? Come. Sinasabi lang ng Lord, just word, come. Sina-challenge ka ng Diyos, kaya mo ba? Lakad tubig ang kagalingan. Lakad tubig ang negosyo. Lakad tubig ang house and lot. Lakad tubig ang bagong sasakyan. Lakad tubig ang pagdami ng miyembro sa church. Lakad tubig ang pag-abroad. Lakad tubig yon. If you are willing to walk on the water that is a life of faith. God bless you po. Tignan nyo ha, mga kapatid. Sabi niya, Jesus walked on water and showed us something remarkable about the life of faith. Kung buo sa puso mo yon, lakaran mo. Ikaw na nagpupunta riyan ha, ikaw na nagbibigay sa akin. It should be a faith yan sa puso mo. Hindi ako magtatagal magtuturo kasi ako'y papunta pa ng Lokban. But I will tell you something to you. Yan, tanim mo yan. Mangyayari. Faith ko yun eh. Faith ko yun. Kami, ganun din kami mag-asawa, nagtanim din kami. May nag-pray sa amin, magkakaroon kami ng bahay. Puti. Nagkaroon kami ng bahay orange. Sabi namin, hindi amin yun. Binenta namin yung orange. Nagkaroon kami ng puti. Alam niyo ba? 2017 should be a year of breakthrough for us. Amen? Salamat sa inyong lahat. No one can successfully live the Christian life without the Holy Spirit. Sabi ng Bible, apart from me, you can do nothing. Pag wala ang Holy Spirit sa atin, wala tayong magagawa. Ang sabi niya, He is the one that brings the power of God into our life. Si Lord ang nagsisindi, ang Holy Spirit ang nagsisindi, kaya-kaya mong gawin. Kaya huwag kang matatakot sa pupwedeng ipagawa ng Diyos sa 2017. Ang sabi niya, He is the one that brings the power of God into our life to strengthen us and for us to live effectively as a Christian. Para maging epektibo ka, just ask the Lord. Mag-rely ka lang. Amen? Isa pa. God bless po. Isa pa. Follow the Word. Salita ng Diyos. Live by the Word. Mamuhay ka kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Mamuhay ka, pag pastor ka, mamuhay ka kung anong sinasabi ng ating head. You must know how to follow. And you'll never lose your way because the Word of God is light. The Word gives a way of life and the right mentality. Alam niyo ba kung ano sinasabi ng Biblia? Pag inadapt mo yon, grabe mangyayari sa iyo. Thank you po. Live a purposeful and focused life through the Word. Don't live by your imagination. Hindi masamang mag-imagine. Pero it should be based on the Word. Pag may nabasa ka,
Alam niyo, pag binabasa ko yung pagkukross ng mga Israelites sa Promised Land, isinasama ko sarili ko ron. Nasa likod ako ni Joshua. Nasa likod ako ng mga Israelita. Ang sarap ng pakiramdam. You imagine it na habang binubuhat yung mga buwig ng ubas, ang daming ang nagbubuhat. Ang sarap kayo ng pakiramdam, sinasama mo yon, ang sarili mo. Effective, isali mo ang sarili mo. That is right imagination. Amen? Sabi ng Bible, don't live by your imagination, observation, assumptions, or worldly wisdom. Ito yung aking tingin dyan eh. Ito yung aking pananaw. Ito yung aking pakiramdam. Tignan mo. Pakiramdam, pananaw, at pinag-aralan versus sa sinasabi ng Biblia. I was diagnosed with a heart enlargement eh. Pero my faith is versus the Word of God. Kung anong sinasabi ng Biblia, mayaman at dakila ang Diyos, yun ang aking pinaglalilingkuran. Ang Diyos ang nagdadag ng buhay. Maging mabuti ka sa iyong mga magulang, mahaba ang buhay ang iyong kukunin. Sabi ng Bible, maging sutil ka at suwail sa magulang, maiksi ang buhay. Live by the Word. Anong baon mong salita ng Diyos ng araw na ito? Anong salita ng Diyos na nag-strike sa iyo, na binitawan ni Pastor Gani na yung tinaniman ngayon, tinaniman mo sa bulsa ko? What word? Dapat meron. Amen ba? Hindi yung nakigaya ka lang. Hindi, walang gano'n, walang dating, walang anointing. And last, get to know who you are. You're special. Jesus died for you. You're a unique and special being. Hindi ka basta-basta. Amen? Hindi ka lang kung ano-ano. Namatay ang Diyos para sa iyo. Sino ka naman para mamatay ang Diyos sa iyo? Hindi ka special. Kung meron, sabi ng Bible, na tao na hindi pa sakop sa ginawa ni Kristong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, muli siyang babalik para mamatay para sa taong yon. Pero anong sabi ng Bible? What He did is once and for all. Puhunan yon. Kaya ngayon, let nothing limit you. Let nothing limit you, mga kapatid. At gusto ko lamang po, mga kapatid, na inyong maintindihan. Bakit? Very important. Okay? Yung pagiging Kristiyano natin kasi, mahalaga yon. Okay? Mahalaga. Bakit ko sinabing mahalaga? Kasi, yung pagiging Kristiyano natin, hindi basta-basta ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Kaya kailangan ngayon, maintindihan mo, sanayin mo ang sarili mong nagtitiwala sa Diyos. Amen? Sanayin mo ang sarili mo na ikaw ay kumikilala sa kakayanan ng Diyos. Kaya nga, bago ko kayo ipag-pray, because I need to be out here ng 11:10, ang declaration ko, kung faith mo yon, ano man yung dinidesire mo ng 2017, ang declaration ko kasi, I cannot open it because of my internet connection. Ano, ha? Yung point na gusto kong maintindihan ninyo, yung 2017, grabe gagawin ng Diyos. Kung kalungkutan na nakarang 2016, kagalakan ngayon. Pagbawi sa lahat ng nanakaw ng kaaway, pera man yan, buhay man yan, salapi man yan. Pagbawi, pagbabalik. Okay? Sa mga walang asawa, magkakaasawa sa tamang kaparaanan. Parang ayaw nyo. Kalusugan sa mga merong sakit karamdaman. Pag-unlad ng negosyong iyong pinagkukuhanan ng iyong kakainin.
Tandaan nyo ha, you are not designed to beg. God did not die on the cross just for you to beg. Hindi ka nagmamakaawa. What is rightfully yours, just receive it. Marapat at karapatan kong umunlad. Pintuan pa lang ng negosyo mo, hindi ka dapat lugi ngayong 2017. Ang pintuang ito malaki para papasok ang kontrata para sa iyo. Ang kaligtasan ng natutulog kong anak na hindi pa born again, addict, drug pusher, maboborn again ka kasi sabi ng Diyos yun. Ikaw na may sakit, sabi ng Diyos, gagaling ka. Dapat ganun. Just claim what is rightfully yours. Amen? Hawakan mo, lakaran mo. Alam niyo, meron kaming kaibigan, personally, who gave us always, every year, na blessing sa aming pamilya. Kaibigan naming matalik sila. Once a year ko lang sila binibisita. By the end of the year lagi. They are staying in Balintawak. 14 years ko na silang kaibigan. They started to give me 2,000, 3,000. Every year, they gave me 50,000 pesos. As a family Christmas gift to us. Napakaliit lang ng negosyo nila noon. Pero ngayon, grabe ang unlad ng negosyo nila. Sila nagmamay-ari ng Wilson na floor polisher. They started to bless us. Sabi ko, yung Pastor Gani's blessing in return will reward you. And they recognize it. Milyon ang sumasampa sa buhay nila. Bakit? Kasi when they give, they believe. Huwag kang basta lang nagbigay. Believe. Amen? Amen? Kami mag-asawa, wala rin tigil na nagtanim dahil sa bahay naming puti. Wala rin kaming tigil na ng pagtatanim para sa bahay naming puti. Sabi nila, magkakaroon ka ng bahay na puti, magkakaroon ka ng sasakyan puti. Sasakyan ko ng gray. Ngayon nagkaroon kami ng puti. Pero alam ko, yung puti na yan, i-upgrade pa uli ng Diyos. God will definitely fulfill your dream. In closing, bago ako mag-pray, mga kapatid, what you believe, claim it. Let nothing limit you today. And 2017 beyond, walang magbibigay ng limitasyon sa iyo, kakayanan, hindi. Asawa, hindi. Pera, hindi. Why? Naituro ko ng convention, yung hinihingi mo ng 10 years, kayang ibigay ng Diyos in a second. Why? Legally, God died for you. At ang sabi ng ating pinag-aralan, we rule on His behalf. Whatever and anything na pag-aari ng Diyos, atin yon. So habang ikay nakayukot, nakapikit, just bow down your head and close your eyes, please. This time, as we bow down our head and close our eyes, begin to incubate. Simulan mong iguhit sa iyong imahinasyon, sa puso mo, in spirit, anything you want to happen for 2017. Ano man yung gusto mong mangyari, maganap sa 2017. Pag-unlad, kaligtasan, kagalingan, kasayahan, start to incubate it in your spirit. Simulan mo. Simulan mong i-picture sa iyong isip, sa iyong puso, sa iyong espiritu. At habang ginuguhit mo yan, start to confess, Lord, I believe. Lord, I believe. Walang presyo, walang kapangyarihan, walang anumang bagay na dapat naglilimita sa iyo, maging ang iyong kaisipan. Anumang bagay na dumidikta sa iyong isip na limitasyon, just allow God to invade it. At ano man yung iyong iginuguhit sa isip mo, pag-unlad man yon, kaligtasan man, kagalingan, pangingibang bansa o pag-aasawa, o kakaibang bagay, I'll tell you,
linawan mo ng pagkakaguhit sa puso't isip mo. Hindi dapat blurred, it should be clear. And start to say, I believe. I believe. At habang ikaw ay nagdideklara ng ganon, pag malinaw mong iginuhit na sa puso't isip mo, I challenge you today. Just come forward in front. Pumunta ka sa unahan. Papatungan kita ng kamay. Come on. Begin to declare it in your heart, in your spirit. So we sing one song to God. Yes. O Rabashika Rabakiande. Musti Karamakanda Rabashika Rabahay. O Riyabababashanda Rabakiande. Oh God, oh God, oh God, we worship you. Oh, salamat po Diyos. Hallelujah. By your grace, oh God, everything is possible. Hallelujah. Oh, salamat po Diyos. Thank you for these people, oh God, who comes forward, Lord, as gestures of faith. Oriabashe Karabakarabakyande, Riabasando Roboboshe Karabakarabakande. Lord, ano man ang kanilang pinananampalatayanan, yes, oh God. Oh, yes, yes, yes. Yes, oh God. Amen. Amen, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. May nangyayari. Amen. Amen. Oh, yes. Let nothing limit you. We start to confess, I believe. Oh, hallelujah. Lord, napakaligaya ng taong 2017. Lalakaran namin, Panginoon, ang kaligtasan ng pamilyang hindi ligtas. Lord, kasaganaan ng anuman na negosyo kanilang tinatangkilik. Lord, pagbawi at pagbabalik ng anumang uri ng nawala sa lapiman o Diyos, ligaya man yun, in Jesus' name. Lord God, pag-angat ng buhay ng bawat isa. O Rabababababashekarabakyande. Yes, yes, that is our declaration and we believe, O God. We believe, Lord. We believe. We believe. O Rababababashekarabakyande. Lord, salamat. Lord, mangyayari. Yes, mangyayari, magaganap, tanggapin mo. Mangyayari, magaganap yun, tanggapin mo. Mangyayari at magaganap, tanggapin mo. Mangyayari, magaganap, tanggapin mo. Mangyayari, magaganap yun, tanggapin mo. Mangyayari, magaganap, tanggapin mo. Yes, mangyayari, magaganap, tanggapin mo. Mangyayari yan, magaganap, tanggapin mo. Mangyayari, magaganap, tanggapin mo. Mangyayari, magaganap, tanggapin mo. Mangyayari, magaganap, tanggapin mo. Mangyayari, magaganap, tanggapin mo. Yes, mangyayari, magaganap, tanggapin mo. Mangyayari, magaganap, tanggapin mo. Yes, yes, oh God, magaganap, mangyayari. Mangyayari, tanggapin mo. Yes, mangyayari, magaganap. Mangyayari, magaganap. Mangyayari, magaganap, tanggapin mo. Mangyayari, magaganap, tanggapin mo. Mangyayari, magaganap, tanggapin mo. Yes, yes, mangyayari, magaganap. Tanggapin mo. Tanggapin mo. Mangyayari, magaganap. Mangyayari, magaganap. Mangyayari, magaganap. Yes, mangyayari, magaganap. Tanggapin mo. Yes, yes, yes. Yung katabi mo, ilay hands mo kanyang ulo. Come on. Yung katabi mo, ilay hands mo kanyang ulo. Come on. I cannot reach out all. Praise God. Yung katabi mo, ilay hands mo kanyang kamay. Ang kanyang ulo. Come on. Yung katabi mo, ilay hands mo kanyang ulo. Yes, I declare, God, today, mangyayari, magaganap lahat ang kanilang hinihingi. In Jesus' name. In Jesus' name. Yes, magaganap yun. Magaganap yun.
patungan ko ng kamay, umalis sa linya. Come on, para yung iba naman. Lahat kayo, magaganap, mangyayari yung inyong pinanampalatayanan. When you come forward, that is the sign and the step of faith. Just believe it. Mga kapatid, ito ang tanda ninyo. Ang Diyos mabuti. Begin to incubate in your heart. Lahat ng nawala, mababawi. Lord, ngayong araw na ito, Panginoon, mula sa iyong mapagpalang kamay sa langit, iyong na to, Diyos, ang iyong kamay at ipatong sa bawat ulunan ngayon. Yes. As gesture of faith namin, kaibigan kapatid, yung katabi mo, ilayans mo. Come on. Iunat mo yung kamay. Ilayans mo sa kanyang ulo. Come on. Lahat tayo. Come on. Lord, hindi ko man sila maabot lahat, but you can reach them. Father, I pray today, inaalis namin ang limitasyon sa aming kaisipan, sa aming puso, sa aming kakayanan. Lord, sa aming estado, sa aming edad. At ngayon, nagdideklara kami, ang 2017, sagana naming sasalubungin. Nananabik kami sa gagawin mong maganda. Lord, sa may negosyo, lalong uunlad. Dadami ang kanilang customer, Lord God. Lahat ng transaction ng 2016, dodoblihin mo, titriplihin mo. Lord, yung kanilang kalusugan, iingatan mo. Lord, yung mga mesasakyan, iingatan mo sa lahat ng kanilang biyahe. Lord, sa mga nagpaplanong mga ibang bansa, Father Heart God, iingatan mo dito sa kanilang paglalakbay, labas man at loob ng aming bansa. Lord, yung mga nagnanais makapag-asawa, mangyari sa iyong kaparaanan. Lord, yung gustong magkaroon ng negosyo, maganap yun ayon sa iyong kalooban. And Father, I pray, lahat ng di pagkakasundo, magkakaroon ng kaayusan. Magkakaroon ng kaayusan. At Lord God, ang 2017, lalong tataas ang antas ng level ng aming mga pamumuhay. Lord, nagdideklara kami, may natural na takot ang kaaway, hukbo ng impyerno at hukbo ng demonyo, O Diyos, walang kaya sapagkat legal kami na mapagtagumpay dahil kay Kristo Jesus. Panginoon, hinahawakan namin yon, pinangungunyapitan namin, at dinideklara namin, lalakaran namin ngayong 2017. Father, we honor you today, and we carefully bring you back all the glory, all the praises, because we believe it is already done 2,000 years ago. All we have to do is just confess, believe, and just walk by faith, O God. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng tumungo sa unahan. Hindi ko man napatungan ang kanilang ulunan. Lord, you've touched them already. We give you the glory, the honor, and praise. In Jesus' mighty, powerful, and conquering name. And everybody says, Amen, and Amen, and Amen. God bless you all.